tanghaling ito o hapon na ito na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, Panginoon, it's a new opportunity, Lord, na lalo kayong makilala, lalo kami mapalapit sa iyo, lalo kami, Panginoon, mapalapit sa iyong mga kagustuhan, sa iyong mga pagpapala, Panginoon. Kasi we do believe, Panginoon, kung mas lalo kami nalalapit sa iyo, Panginoon, mas lalo kami nalalapit sa iyong pagpapala, sa iyong kabutihan, sa iyong pagsama, Panginoon. Lord, we pray na sa hapon na ito, Panginoon, buksan mo yung isipan namin. Lord, buksan mo yung heart namin, Panginoon, to really receive. Lord, na hindi lang kami basta makapakinig, kundi, Lord, makatanggap kami ng isang bagay, Lord, na madadala namin sa buhay namin. Panginoon, I activate the Holy Spirit, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, para magpaalala sa amin, para, Panginoon, magturo sa amin, sa aming pag-aaralan ngayong hapon, Panginoon. We pray na hindi namin hayaan yung sarili namin na umuwi, Panginoon, nang hindi kayo dala-dala. Panginoon, marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, guys, before you sit down, I want you to look here. I want you to find 3 persons and sabihin mo sa 3 taong yon, pag nakaharap mo siya, sasabihin mo, ang ganda ko ngayon, di ba? Kung lalaki ka naman, huwag mo sabihin na maganda ka. Okay? Seryoso to, pare. Okay, tingin mo na rito. Huwag muna. Basta maganda, tsaka gwapo, ginagawa. Wala muna. Tingin, silence please, silence. Okay. Aba, matindi. Makinig muna. Makinig muna. Okay. Sabihin nyo ganito. Kung lalaki kayo, syempre sabihin nyo, doon sa karap ng 3, ang gwapo ko tingnan ngayon, di ba? At dapat ang response, kahit di mo gusto, oo, ang gwapo mo. Hindi pa doon tapos. Hindi pa tapos. At sasabihin nyo nagsalita, kung maganda ako tignan, gwapo ako tignan, maganda ka rin sa aking paningin. Okay, can you do that right now? Okay. Wow. All right. Guys, listen up. Listen up. Makinig po tayo. Guys, look here. Okay. You know, guys, God made us in this place a better place. Nung ginawa ng Panginoon ang mundo, its purpose is not para pahirapan tayo. Hindi para dagdagan yung hirap o lungkot na nararamdaman natin. This place was made, each and every one of us is made para lumabas yung mga ngiti na nakikita sa inyo ngayon. Okay, palakpakan natin ang Panginoon at makakaupo na tayo ngayon. Okay, ready na po ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Pwede po bang palakpakan natin siya ng malakas? Yung malakas po, yung para sa Panginoon. Yung may halong excitement at expectation. Ganon! Pwede ba ako marinig yung mga sigaw? Hiya! Ano guys? Sobrang halaga. Kapag ang Panginoon, yung ina-expect natin, yung the best yung binibigay natin. Amen! Kasi katulad na sinasabi ko kanina, sobrang halaga nung pagtingin. Sabihin nyo nga sa katabi mo, yung pagtingin. Alam nyo, mukhang hindi nyo nagugustuhan yung inyo nakikita. Kanina, nagte-testimony. Ano name niya ulit? Si Jessa. Okay guys.
We won't start until not everyone is settled. Ayan. Importante guys na pag Sunday, it's just once a week, hindi naman Sunday araw-araw. Na pagdating ng linggo, ang ina-expect natin makapakinig sa Panginoon. Kasi on Monday and to Saturday, ang napapakinggan natin yung sa labas. Pero alam natin, ang pinaka-maimportante na dapat mo mapakinggan is yung galing sa Panginoon. Kasi sabi nga ng mga matatalino, ang tunay na ganda daw ay hindi nanggagaling sa labas, kundi nanggagaling sa loob. Amen po ba? So guys, this Sunday, it's very important na tayo, pag nasa church, nakafocus ka talaga. Sabi mo sa katabi mo, mag-focus ka. Sa kabilang katabi mo, sabi mo, huwag kang istorbo. Narinig niyo na po ba yung salitang nasalisihan? Nakakatuwa po ba pag ikaw ay nasasalisihan? Let's say, yun, kung ano man yung word na yun. Na ganun ka ng cellphone. Na ganun ka ng damit. Na ganun ka ng tsinelas. O sabihin natin brief, sobrang mahal ng brief mo. Pati yun, sinasalisi sa'yo. Ano po nangyayari? Yung isang bagay po na sa'yo, pero dahil hindi mo siya binigyan ng atensyon, nawala. Yung isang bagay na dapat na-experience mo, yung isang bagay na dapat napapakinabangan mo, dahil hindi mo siya binigyan ng atensyon at hindi mo siya binigyan ng importansya, ito'y nawawala sa'yo. Sabi nga na marami, pera na naging bato pa. Marami tayong ganyang kwento. Kung titingnan natin sa Facebook, nasalisihan ng cellphone. Alam niyo yung mga nasasalisihan, yun yung mga tao na hindi marunong magbigay ng atensyon. Sobrang halaga na pag ang Panginoon na pinag-uusapan, kumbaga sa pulis, atensyon agad. Sino na dito nakarating sa Luneta? Kung di ka nakarating, di ka Pilipino, pare. Luneta, lahat tayo nakarating doon. At ang pinupuntahan natin doon, yung mga nakaganon. Napuntahan nyo ba yun? Hindi sulit yung punta nyo ng Luneta, kundi nyo na ano yung guardia nakaganon. Kahit anong gawin mo, hindi gagalaw yun. Gagalaw lang sila pag panahon na gumalaw, yung gumaganon. Kung paano man yun. Pero hindi yung gagalaw. Kahit anong gawin mo. Nakikita ko, meron mga loko-loko doon. Niloloko-loko yung mga yung tusok-tusok yung dito. Pero hindi talaga gumagalaw. Kasi they paid attention. Ang sabi ko nga, ba't sila nagbabantay doon? Hindi naman aalis si Rizal doon. Kahit di sila magbantay, hindi aalis yung statwa doon eh. Pero ba't binabantayan? Kasi meron silang nakikita na hindi natin nakikita. Meron silang nakikita na pagrespeto. Amen? Hindi multo nakikita nila. Ang nakikita nila is yung kakaibang respeto dun sa bayani na nandun. Alam nyo ba, pag ikaw nagbibigay ng matinding respeto, nagbibigay ka ng atensyon eh. Importante sa mga Christians na pag si Lord na yung pinag-uusapan, dapat todo attention ka. Kasi nung ang Panginoon bumaba dito sa lupa, marami din taong sumusunod sa Kanya eh. Amen po ba? At pag sinabi ba madami, lahat ba yun? Pag sinabi madami, madami lang, pero hindi lahat. Pag ang Panginoon may ginagawa, nagpapagaling, ang sabi lang doon, marami daw tao ang sumusunod sa Kanya. Pero hindi sinabing lahat. Ibig sabihin, kahit yung Panginoon na mismo yung nandoon, meron siyang ginagawang himala, meron pa rin mga tao na hindi nagbigay ng atensyon. Sa tingin ko, hindi lahat na may sakit pumunta. Sa tingin nyo ba, lahat na may pangangailangan pumunta? Sa tingin ko, hindi eh. Merong mga tao nung panahon na yon tulog. Meron nung panahon na yon nagkwekwentuhan. Meron nung panahon na yon kumakain. Pero nung gumaling, siguro nung umuwi yung mga tao na pagaling ng Panginoon doon sa bayan at nagkwekwentuhan, ano naramdaman nila? Siguro nang hindi lang inggit, kundi nang hinayang. Lalo na kung meron kang kailangan sa Panginoon. Ito ang tanong eh, meron ba taong walang kailangan sa Diyos? Sa tingin ko wala eh.
lahat ng tao ay may kailangan sa Panginoon. Pero ba't hindi lahat nabibigyan? Kasi hindi lahat nagbibigay ng tamang atensyon. Amen? Alam nyo guys, yan yung pinaka-challenge sa ating mga kabataan. Kasi tayo mga kabataan, masyado marami pumapasok sa ating isipan. Masyado tayong ayaw natin na nakokonforme lang sa isang lugar. Kaya hanggang sa church, nadadala natin yun. Na minsan kahit Word of God, hindi natin mabigay yung full attention. Pero ito sabihin ko sa inyo, sabi ng Panginoon, kung ano raw sukat ang binibigay mo sa ibang tao, ganun din daw sukat yung gagawin niya sa'yo. Ibig sabihin, kung bibigyan mo na malaking atensyon ng Panginoon, bibigyan ka rin niya ng malaking atensyon. Minsan ba natatanong natin, bakit kaya pag ako nananalangin, parang ang tagal ng sagot ng Panginoon? Bakit yung iba, simple lang manalangin, pero ang Panginoon sumasagot agad? Kasi sabi ng Panginoon, kung ano sukatan ang ginagawa mo sa iba, yun din ang sukatan na gagawin ko sa iyo. Kung ang sukatan mo sa Panginoon ay mataas, ang respeto mo sa Panginoon ay mataas, ang atensyon mo sa Panginoon mataas, ang atensyon at respeto ng Panginoon sa iyo, mataas din. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan yun? Tulad na sinabi ko kanina, mahalaga sa tao yung paningin. Amen? Mahalaga sa atin yung nakikita natin. Kaya ang mga tao, masyadong malaking porsyento ng tao nag-i-invest sa kanilang itsura. Nag-i-invest sa kanilang forma. Amen? Kaya ako pinatingnan sa inyo yung mga kasama nyo dito, kasi pag Sunday, nag-i-invest talaga tayo sa forma. Amen? Kasi mahalaga kung ano yung nakikita sa iyo eh. Mahalaga kung ano yung nakikita sa'yo, kasi base sa nakikita sa'yo, merong kasamang pagpapalayan o respeto. Amen? Like for example, pumunta ka dito na ang suot mo lang brief tsaka bra. Hindi mo alam kung lalaki o babae, brief at bra. Sa tingin mo, pwede ka magreklamo? Ba't di nyo ako nire-respeto? Ba't ka nire-respetuhin? Halos ako, bad ka na. Tama. Ngayon, kunyari, pupunta ka dito, wala kang ligo, kachinelas ka, ganun. Butas pa yung t-shirt mo, kagising mo lang. Tapos galit na galit ka, ano tingin mo sa akin, basurero? Pare, itsura mo, basurero eh. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita sa'yo, yun yung nagiging ikaw. Kaya nga nung mga bata tayo, meron tayong mga kaibigan, si Sipunin, si Ugin, si Libag. Di ba? Kasi kung ano yung nakikita natin, yun yung nagiging katangian nila sa atin. Amen? Kaya sobrang halaga nung nakikita, sabihin mo yung nakikita. Like for example, pupunta ka, mag-a-apply ka ng trabaho. Yung trabaho sa bangko. Pwede ka ba pumunta doon na mukha ka magnanakaw? Amen? Pumunta ka doon, naka-bonnet ka, naka-jacket ka, nakapatig ka. Parang uniform ng dancer. Oy, sorry. Baka pagpasok mo doon, imbis mag-a-apply ka, yung mga gwardiya nakasunod sa'yo. Dati naalala ko, punta ako ng bangko, ang suot ko noon, yung motor ko, di ba, itim na itim. Tapos, naka-helmet akong itim. Naka-jacket akong itim. Tapos, parang patay lang eh, no? Nakapantalon ako itim, tsaka naka-shoes ako itim. Hindi ko napansin. Nung pagpunta ko doon, kakaparada ko pa lang, lumapit na kagad yung mga gwardiya sa akin. Sabi ko, I feel special today. Kala ko special ako eh. Paglapit sa akin, kinatok yung helmet ko, aba, bastos. Sabi ko. Pagkatok ng helmet ko, di binuksan kong ganun. Why? What's the matter? Sabi ng gwardiya sa akin, Tol, hindi ko maintindihan, Tol. Sabi ng gwardiya, Sir, anong gagawin niyo, sir? Obvious ba? Kakain ba ako sa bangko? Sabi ko sa kanya. Natural, mag-withdraw ko. Bakit ganun sila? Sir, pasensya na kayo kasi marami ngayon usong-uso. Yung riding in tandem ba tawag doon? Na mga magnanakaw. So you're saying I'm magnanakaw? Ganon? No, sir. You're saying I'm a liar, sir. Hindi, wala. Ibig sabihin, nag-judge ka, depende sa nakikita sa'yo eh.
Minsan, napagpapala ka rin, depende sa nakikita sa'yo. Amen? Let's say may babae, maganda. Ganda ng forma. Di ba yung mga lalaki, yung babait agad? Ay, may upuan ka na ba? Ay, mainit ba? Yes, ganoon lagi. Ay, gusto mo, kulang na lang, gusto mo buhating kita? Pero pag pangit, pagod na ako. Aba, magdusa ka. Ibig sabihin, yung paningin, yung nakikita, importante. Amen po ba? Kasi depende sa nakikita kung mapagpapala ka o hindi. Ito, sa pag-ibig. Sabi mo, boom. Pawis. Let's say, ang crush mo, ang gusto, macho. Mataba ka. Paano ngayon yun? Kahit anong gwapo mo, kung mataba ka, kung gusto macho, macho pipiliin. Di ba? Hindi bunso, yung kuya pipiliin. Di ba? Di natin makikita na mahalaga yung paningin ng tao dun sa tao. Meron akong crush dati nung ako ay nasa second year high school yata. Yung crush ko dati, second year high school ako, payat siya, morena, tapos mahaba buhok. Pag nakikita ko siya, ako'y napapaaw. Oh, tinaman na, paaw din kayo, kaya di siya kilala. Ako'y napapaaw. Yun ang naalala ko dati. Pero alam nyo guys, tuwing nakikita ng parents ko yun, lagi nila sinasabi, ba't pa yan yung crush mo? Mukhang lalaki. Walang puwet, walang boobs, diretso, morena, mahaba buhok. Babae siya, ha? Hindi siya Serena. Babae po siya. Sabi niya, sabi nila, Papa, ano ba naman nakikita niyo dyan? Lagi kami nagtatalo. Sabi niya, mas maganda yung isa. Maputi. May boobs. May puwet, sexy. Mababuhok, anak na ano, kapatid ng artista. Bakit yan? Sabi ko kala Papa, bakit? Kayo ba magmamahal o ako? Yung sinasabi ko, kahit anong tingin ng ibang tao, importante pa rin yung paningin mo. Amen? Pero guys, hindi rin kami nagkatuluyan. Kasi alam nyo nangyari, ito makinig kayo mabuti. Nabalitaan ko na, gusto niya rin ako. At syempre, nung nabalitaan ko gusto niya rin ako, syempre pakipot ang dating. Wala akong gusto sa'yo. Hanep? Dumating yung graduation, na nagulat ako, sabi niya, I would like to thank my parents, I would like to thank my brothers for supporting me. But most importantly, I would like to thank Genesis San Pedro. Sabi ko, ako ba yun? Hinanap kagad ako ng magulang eh. Pero alam nyo, dahil nakinig ako sa ibang tao na meron pang mas maganda, hindi kami nagkatuluyan. Okay? Hindi pa ako Christian nun ah. Tapos nagkakwentuhan lang kami recently ng parents ko. Sabi nila, yung babaeng yun dati, ngayon, sikat na siya na fashion designer. Meron siyang billboard sa EDSA. At ang mga sinusuotan na niya, mga dinadamitan niya, mga artista. At sabi ko sa sarili ko, dapat di ako nakinig sa iba. Kasi importante yung paningin mo sa sarili mo. Amen? Alam nyo guys, sige palakpakan po natin ang Panginoon. Guys, minsan sa Christianity, maraming paningin ng ibang tao tungkol dito. Minsan ang tingin ng tao sa Christianity is pang mahirap. Ang tingin sa Christianity, sayang ng oras. Ang tawag sa Christianity, pastime lang. Ang tawag sa Christianity, religion lang. Pero the question is this, ano tingin mo?
Ano tingin ng ibang tao? Hindi yung mahalaga eh. Ang mahalaga kung ano tingin mo. Ano ba tingin mo sa atin? Ano ba tingin mo sa ginagawa natin? Ano ba tingin mo sa pagsisimba natin? Ano ba tingin mo sa mga Bible study natin? Ano ba tingin mo sa Churches of the Most High God? Ano ba paningin mo sa Panginoon? Mahalaga yun eh. Kasi depende sa paningin mo kung anong gagawin mo. Amen po ba? At depende rin sa nakikita mo kung anong kaya mong ibigay sa Panginoon. Maraming tao, hindi masyadong maitodo ang pagiging seryoso sa Panginoon. Minsan tinatanong nila yung mga sarili nila, ba't hindi ko magawa? The question is this, hindi mo pwedeng ibigay ang buhay mo sa isang persona na tingin mo hindi mapagkakatiwalaan. Sa isang persona na hindi ka masyado naniniwala. Ang babaksakan pa rin yan, ano ba tingin mo sa Diyos? Importante yun eh. Yung mga Israelita nung panahon, nung inalis sila ng Panginoon sa Ehipto, anong ginawa ng Panginoon para may alis sila doon? Naglagay lang ba ng ng poster? Palayain, palayain. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng mga salot. Ano pa? Bandang huli, pinatay niya lahat ng mga panganay doon. Yung river, ginawa niyang dugo. Amen? Merong mga araw na hindi umaraw. Merong mga araw na bumaha ng palaka. Ang daming ginawa ng Panginoon doon sa lugar na yun. Kaya nakumbinse, sino? Si Parao. At bandang huli, lumaya. Amen po ba? At hindi pa doon nagtatapos. Nandun sila, hinahabol sila ni Parao. Saan sila? Saan sila nag-end up? Doon sa may Dead Sea. Amen? At ang ginawa ng Panginoon, alam natin lahat ng kwento, hinati ng Panginoon sa gitna ang dagat. At nakadaan sila. Pero alam niyo po ba, na hinati ng Panginoon ang dagat kasi meron silang dapat puntahan. Amen? Meron silang isang lugar na gusto ng Panginoon marating nila para pag narating nila yung lugar na yun, doon sila pagpapalain ng Panginoon. Andun yung mga pangarap nila. Pero alam nyo ba, nung malapit na sila sa lugar na yon, nung nagpadala ng mga spy, kasi nagpadala muna sila ng 12 tao para tingnan kung sino yung mga nasa lugar na yun. Nakita nila na mayroong mga higante, nakita nila na mayroong mga taong malalakas sa lugar na yun. At alam nyo ba, pagdating nila na malapit na sila doon, dapat, kung kilala mo ang Panginoon at ang pagtingin mo sa Kanya malakas, dapat excited ka eh. Wow, ito na yung plano ng Panginoon sa atin. Pero alam niyo yung mga tao, nag-iyakan sila. Hindi dahil natuwa sila. Nag-iyakan sila kasi natakot sila kasi ang akala nila, hindi sila kaya ng Panginoon tulungan. Ito yung tanong, nakalimutan na ba nila kung paano sila niligtas ng Panginoon? Nakalimutan na ba nila kung paano hinati ng Panginoon yung dagat para pagdudahan nila yung kaya ng Panginoon? Importante yung pagtingin mo sa Diyos. Kasi depende sa pagtingin mo sa Diyos kung saan ka niya pwedeng dalhin. Hindi ka sasama sa isang tao na wala kang tiwala. Amen? Hindi ka sasama sa isang tao na alam mo na hindi ka pwedeng mabuhay nang kasama siya. Sasama ka dun sa tao na napagkakatiwalaan mo. Sasama ka dun sa tao na confident ka sa Kanya. Yung mga Israelita at naging tingin nila sa Panginoon nag-iba. Sobrang halaga sa ating lahat sa umagang ito. Yung pagtingin natin sa Panginoon. Madalas, inaayos natin ang pagtingin natin sa sarili natin, pero the question is, kamusta pagtingin mo sa Panginoon? Kasi depende sa pagtingin mo sa Diyos kung ano yung magiging reaction mo na sa'yo. Let's say, meron tao na laging ka sinasabi, mandaraya ka kahit hindi naman. Hindi, mandaraya ka. Pangit ka. Di ba hindi nakakatuwa? Kasi alam mong hindi, totoo. Sa tingin mo, tutulungan mo ba yung ganong klaseng tao? Natural, siyempre. Hindi. Mahalaga na sa Panginoon, kilala natin kung sino siya. At alam natin yung kaya niyang gawin. Kasi pag gano'n yung pagkakilala mo sa Panginoon, yung plano niya sa'yo, makakasama ka kung saan yun eh. Kasi kilala mo siya.
Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito minsan naisip ko, dahil sobrang halaga ng pagtingin, mahalaga rin kaya yung pagtingin sa atin ng Diyos? Kanina pinag-uusapan natin na mahalaga kung ano yung paningin natin sa Panginoon. At sa tingin ko, mahalaga din kung ano ang paningin sa atin ng Panginoon. Kasi ang Christianity, hindi ito religion. Ang Christianity, relationship. Pwede ba magkatuluyan ng dalawang tao na yung isa lang may gusto? Hindi. Para magkatuluyan ng dalawang tao, maganda siya sa paningin mo at maganda ka rin sa paningin niya. Amen? Yun yung importante. Dapat, sabi nga, it takes two to tango sa pag-ibig. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan dalawa eh. May mutual understanding. Amen? Hindi misunderstanding. Mahalaga sa isang relationship na gusto niyo yung nakikita niyo sa isa't isa. Amen? Let's say for example, ikaw ayaw mo ng pango. Hanap ka ba ng pango? Ayaw mo ng kalbo. Hanapin mo, walang buhok. Hindi pwede yun eh. Ayaw mo na mataba. Hanapin mo yung kapatid ko. Kaya nga may mga tao na para mabuo yung relationship, nag-e-effort talaga eh. Ay, gusto ba niya may klibuhok? Ano ba magandang may klibuhok ngayon? Di ba? Nag-a-adjust eh. Ang tao nag-a-adjust, depende sa gusto niya. Amen? At sa Panginoon, para mabuo yung relationship sa Panginoon, mahalaga na tama ang tingin mo sa Diyos at sa tingin ko mahalaga din na tama ang tingin ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Kasi guys, the best about relationship is you share something doon sa taong ka-relationship mo. Like ko ito sinasabi dito, na kunyari, I have a person na magiging ka-relationship ko, kung ano yung meron ako, ma-share ko sa kanya. Kung ano yung meron ako, hindi ko pwedeng ipagdamot sa kanya kasi we're inside a relationship. Amen? And it's very important na ang Christian ma-in-relationship sa Panginoon. Hindi ko sino-sino pinopost na kay relationship. Amen? Mahalaga na si Lord nagiging kay-relationship natin. Ang madalas sa mga Christian ngayon, pagdating sa Panginoon, how's your relationship with God? It's complicated. Minsan hindi malinaw. Minsan hindi sure. Masaya ba yung isang relationship na hindi sure? Komplikado. Maraming Christians, hindi nakakarating doon sa dapat marating kasi yung relationship sa Lord, complicated. Kung meron tayong dapat ayusin na relationship, yun yung relationship natin sa Panginoon. Because if your relationship with God is correct, magkakaroon kayo ng isang relationship na wala kayong pagkakait sa isa't isa. Magkakaroon kayo ng relationship kung ano ang akin, sa'yo din. Amen? So it's very important na tayo, tama yung tingin natin sa Lord. At pangalawa, tama ang tingin ng Lord sa atin. Amen po ba? Ito nakakatawa. Lahat ba tayo uwi sa langit sang araw? Ang nakakatakot po pag hindi ka sa langit umuwi. Amen? Dapat lahat tayo uuwi sa langit. Sabi mo sa katabi mo, sure ka ba? Yung iba lumaki yung mata eh, uuwi sa langit. Kakauwi ko lang kahapon. At guys, nakakatawa, dahil sa nabasa kong verse, meron palang ini-expect ang Lord sa atin pag uwi natin. Katulad ng pinag-usapan natin kanina, kung may sipon, anong tawag doon? Sipunin. Kung laging merong libag, anong tawag? Libagin. Di ba? Ang Panginoon di pala, matinitignan niyo katabi niyo. Pag umuwi pala tayo sa Panginoon, meron din pala siyang ini-expect sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hoy, meron ka dapat pasalubong pag uwi mo.
Alam niyo ba guys, walang uuwi na walang pasalubong sa langit. Meron palang hinihintay ang Panginoon na dala-dala mo. Amen. Amen. Okay. Sabi sa Mateo 25 verse 21. Yan. His father replied. Sino sa tingin natin to? Si God to, di ba? His master pala. His master replied, "Well done, good and faithful son, faithful daughter, faithful dog, faithful sexy, faithful good-looking, faithful family man." No. Sabi diyan, "Well done, good and faithful servant. You have been fruitful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Palakpakan nga natin ang salita ng Panginoon. Pag tayo pala umuwi sa heaven, ang ine-expect pala ng Panginoon uuwi is yung mga taong servants. Sabihin mo nga sa katabi mo, servant. Pag sinabi kang servant, hindi lang yan title dahil title. Sinabi kang servant kasi yan yung iyong ginagawa. Amen? Ang ine-expect pala ng Panginoon sa kanyang mga anak na uuwi, yes, anak ka ng Panginoon, pero ang ine-expect din pala ng Lord sa mga uuwi sa kanya is yung mga anak niya na servant. Yung mga tao pala na binibilang ng Panginoon sa kanyang kaharian is yung mga taong servant. Yung mga taong matuto at marunong maglingkod. Amen po ba? Si Eva at Adan, yung unang-unang tao dito sa mundo, hindi sila ginawa ng Panginoong sosyal. Although sila yung pinakasosyal sa ating lahat, kasi nung panahon nila, wala kang damit pero hindi ka nilalamig. Nung panahon nila, hindi naubos ang pagkain. Sila yung pinaka-blessed na tao sa lahat. Pero alam nyo, sila Eva at Adan, they were not called prince and princess. They were not called kings and queens. Si Eva at Adan, tinawag silang servants. Pag sinabing servant, may ginagawa. May servant ba nakataas ang paa? Uy, servant to pare. May trabaho, hindi, kain na yan. Hindi. Si Eva at Adan, binigyan ng Panginoon ng gawain. Binigyan sila ng gagawin. Amen? Anong gagawin nila? Pamahalaan yung garden. At yung pangalawa, pinaka-enjoy na gagawin nila, magpakarami. Amen? Ito guys, pero yung ahas dumating. Amen? Ahas talaga eh. Ang sabi ng ahas kay Eva, alam mo ba Eva, ang Panginoon, merong nililihim sa inyo. Di ba, Eva, ang Panginoon, alam mo ba, meron siyang tinatago sa inyo? Alam mo ba, Eva, mga Diyos kayo. Alam mo ba, Eva, mas may kaya pa kayong gawin, pero ang Diyos, pinagkakait sa inyo. Pakadamot niya, no? Alam mo ba, Eva, ang dami mo dapat kayang gawin eh. Dapat nagpa-party-party tayo every day, every night, every moment, every second. Nais kang makita. Iba na yun, pare. Eva, dapat di kayo nagtatrabaho eh. Dapat wala kayong sinusunod. Dapat para kayong Diyos. Sabi ni Eva, nagliwanag ang mata ni Eva at sabi niya, oo nga no. Sabi ni Satanas, yung pinakamatinding joke sa Bible, yung unang-unang joke, na ang Panginoon may tinatago sa tao. Alam niyo ba kung bakit ang tao ang huling-huling ginawa ng Panginoon? Kasi hinanda ng Panginoon lahat na kailangan natin at yung hindi pa natin naiisip na kailangan natin kasi mahal niya tayo. Ang gusto ng Panginoon sa'yo, relationship eh. Ang gusto niya sa'yo, magkaroon kayo ng sweet na relationship. Magkaroon kayo ng isang relationship na merong nararamdaman. Ang hirap ng isang relasyon na, alam mo, wala na akong maramdaman.
wala na akong maramdaman. Di ka ba napapagod? Kinanta natin ng dati. Diba? Ang Panginoon ayaw niya ng ganon. Ang gusto lang, Lord, merong nararamdaman. Dumating ba dito, guys, sa church, umaten ka, kasi mga katabi mo, mga friends mo, mga energetic kayo, ang sarap magsimba, di ba? Pero pag yung katabi mo, parang ganun lang, onti magano, ano ba? Ano? Sagwa eh. Alam nyo, kaya masarap mag-church dito? Oo, kasama na yung malamig. Pero masarap mag-church dito kasi marami tayong tropa dito. Dito sa church na to, hindi to building. Itong church na to, family reunion pag linggo. Amen? Kahit hindi mo kakilala, minsan nga natatawa ako sa mga kwentuhan, Coach, minsan hindi ko kilala, basta ngumiti sa akin, pera mo na. Tama, basta magkakasama tayo dito, tropa tayo dito. Alam nyo, si Eva at Adan, sa tingin ko, kung sila hindi nakinig doon sa sinabi ng Diablo, sa tingin ko, maganda yung buhay natin ngayon. Pero sila ay nakinig sa unang-unang joke. Ang joke na ang Panginoon may tinatago sa atin. Di ba maraming tao rin in this generation, hindi masyadong makapatoto sa Panginoon. Hindi masyadong makapaglingkod sa Panginoon ng maganda. Bakit? Kasi sabi nila, pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi ka yayaman. Mukha ba ang pulubi? Sabi nila, pag naglingkod ka raw sa Panginoon, mauubos yung appeal mo. At doon, napatunayan ko na hindi yun totoo. Mas lakasan niyo. Yan! Sabi nila, pag naglingkod ka sa Panginoon, mababawasan daw ng kasiyahan. Kasi maraming bawal. Naniniwala ako na hindi rin yun totoo. Parang sinabi nung ahas, alam mo, Eva, pag ikaw sumama sa Panginoon, sumusunod ka, maraming mawawala sa'yo, ang dami niya tinatago sa'yo. It's the other way around. Ang Panginoon may tinatago nga sa atin, oo, pero hindi masama, kundi mabuti. Na darating yung time, na ibibigay na sa'yo pag ready ka na. Amen? Kaya tayo mga Christians, mahalaga yung paningin natin sa Panginoon. Mahalaga na maging servant ka ng Lord. Minsan ang hirap pag-serve eh. Ang hirap minsan ituro yung service. Kasi ang service sa Lord, naisip natin minsan, walang bayad. Ang service sa Lord may responsibility. Ang hindi natin naunawaan, pag ikaw nagsiserve sa Lord, hindi tao yung magpapasweldo sa'yo. Ang magpapasweldo sa'yo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi marunong maghirap, hindi marunong manghina. Minsan may nagtanong sa akin, sabi sa akin alam ko nung Friday lang to. Sabi niya, Coach, alam mo yung Coach, gusto ko talaga maglingkod sa Panginoon eh. Wala na akong pake kung hindi ako masyadong umasenso. Sabi ko, no. Pag ikaw naglingkod sa Panginoon, hindi mo pwedeng tanggalin yung kayamanan sa Kanya. Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi mo pwedeng tanggalin na malakas ang Panginoon. Pag ikaw naging karelasyon mo ang Panginoon, naglingkod ka sa Kanya, yung lakas niya magkakaroon ka. Yung yaman niya magkakaroon ka. Yung kasikatan niya magkakaroon ka. Yung pride na meron siya, magkakaroon ka nun. Kasi hindi mo pwedeng tanggalin sa Panginoon yun kasi katangian niya yun. Amen? Tayong mga anak, pag tayo nagmahal sa Panginoon, kung ano yung katangian ng Diyos na ipapasa sa atin, na imamana sa atin. Amen po ba? Sino ba dito gusto masenso? Sino ba dito gustong sino ba dito gustong lalo pang sumikat kung sikat ka na ngayon? Alam nyo guys, lahat tayo hindi pababa, lahat tayo pataas. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon dito, His master replied, well done, good and faithful servant. Guys, ano kaya sinabi ng servant sa master? Master,
hindi ko po nagawa yung sinabi ninyo. Wow! Well done! Good! Faithful servant! Master, ako po'y natakot. Gagayan ko yung drama team. Ako po'y natakot. At dahil po doon, nahulog ko yung bata. Nabaltog ang ulo. Patawarin niyo ako. Ano sa tingin niyo sinabi ng servant? Master, I did what you told me. At higit pa yung ginawa ko. The master said, well done, and faithful servant. Ang Panginoon naghihintay na ang bawat Christian ay maging servant. Hindi lang tayo taga-attend. Ang hinihintay ng Lord na ikaw ay maging servant. Kasi pag ikaw naging servant, kasama ka sa mga pasasahurin. Pag ikaw naging servant, katropa ka. Kasali ka. Minsan ba, nagkaroon kayo ng isang laro nung mga bata kayo, habulan, tapos saling pusa ka lang. Katabi ka na nung taya, hindi ka tinataya. Pagod ka rin ba? Pagod ka rin eh. Pero hindi ka nag-enjoy ba? Hindi ka kasali. And it's very important na tayo kasali. Kaya minsan may mga nagpapasalamat dito, wow, ano na ako, may cell group na ako, nakapag-open ako, may Bible study na ako. Para sinasabi nila, oy, for information, kasali na ako. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa Matthew 9, verse 37, sabi na, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Nabanggit ko to doon sa mga nag-mentoring sa akin. Anong problema natin dito? Yung harvest o yung workers? Sabi, ang dami na harvest. Amen? Pag sinabing harvest in the Bible is blessing. Sabi diyan, plenty na, full pa. Parang sa birthday, happy na, birthday pa. Amen? Dito, plenty na, full pa. Ibig sabihin, sobra-sobra yung hinanda ng Panginoon. Pero the question is this, but the workers are few. Hindi problema yung pagbabala ng Panginoon. Minsan iyak-iyak ka dyan, Lord, hindi pa kami kumakain. Lord, nakikita mo ba yung tabako? Nawawala na sila. Sa tingin na ba gusto ng Panginoon na nagugutom yung mga Christian? Minsan, tuwan-tuwa tayo pag may nagte-testimony. Ako, kawawa ako. Kunto. Ano sabi ni kanina, ni Jessa? Sobrang hirap. Tapos mamaya-maya, sobrang hirap. Oo. Sa umpisa, mahirap. Pero pag nakilala mo na ang Panginoon, pag mahirap pa rin, problema na yan. Kasi ang Panginoon, pag nakilala ka niya, hindi siya natutuwa na naghihirap ka. Hindi siya natutuwa na hindi ka masaya. Pag ikaw ba nagmahal, gusto mo ba lalo mong binubugbog? Ba't mo ako binubugbog? Mahal kita eh. Bakit mo ako chinu-chokes lang? Mahal kita. Di ba may kantang ano? Mas mahal na kita ngayon. Na. Kasi daw, inaano yung mata niya. Ano ba yung mga kwento nun? Nilalagyan ng langgam, pinapaso. Ba't mas mahal na niya? Kasi patay na eh. Sa tingin niyo ba ganun ang Panginoon? Wow, yung anak ko, natutuwa. Bigyan ko ng problema para maganda. Ay, yung anak ko masaya. Saktan natin. Gusto, kunyari ba magkaanak tayo, happy tayo pag umiyak yung anak natin. Yung pagtahimik, hoy, umiyak ka! Pak! Amen. Siyempre, pagod na. Hoy, umiyak ka pa! Ang Panginoon, hindi ganun. Dati, mahirap, kasi ang Panginoon, hindi kanya pwedeng pakailaman eh. Bakit? Hindi kanya anak eh. Anak ka sa iba dati. Meron ba kayong mga kapitbahay na minsan makulit yung mga anak? Minsan ang sarap, yung muka, ilagay mo dito sa kabila. Di ba? Ang sarap ipanlampaso sa labas ng bahay nyo. Pero hindi mo magawa. Bakit?
Hindi mo anak o hindi mo kapatid. Pero pag kapatid mo na, aba, lahat ng form ng mukha gagawin mo. Bakit? May karapatan ka eh. Ano dialogue ng mga babae minsan? Alam mo, nasasaktan ako eh. Pero hindi ko masabi sa'yo kasi wala akong karapatan. Sabi mo sa katabi mo, style mo! Ay, nako. Alam nyo, guys, ang Panginoon, masakit sa Kanya yun. Nasasaktan ka, hindi ka man niya matulungan. Sabi sa Bible, iniipon daw ng Panginoon yung luha natin sa isang lalagyan. Ganun siya katindi magmahal sa atin. So, hindi siya natutuwa pag nasasaktan ka, pero dati kasi wala siyang karapatan. Pero nung ikaw naging Christian, nagkaroon siya ng karapatan. Amen? Amen! Yan! Sabi dito, ang problema, yung workers, hindi yung harvest. Kasi plentiful yung harvest eh. Ito yung tanong. Pag ang isang lugar ba, let's say, sabi sa akin ng mga kaibigan ko na galing ng probinsya, pag harvest daw, maraming gustong umani na hindi nagtanim. Nung nagtanim sila, 3 lang, nung harvest, 20 na pupunta. Kasi bakit? Gustong umani. Maraming tao gusto umani na hindi nagtanim. Pero dito sa kwento na to, malaki ang problema natin. Kasi maraming harvest, pero ba't walang pumupunta na gusto mag-harvest? Kasi guys, hindi lang naman hinahanap ng Panginoon yung gusto lang mag-harvest eh. Ang hinahanap ng Panginoon, workers. Ang hinahanap niya, servants. Marami sa church gusto niyo maranasan ng Panginoon. Sino ba dito ayaw? Kasi kung ayaw mo, ba't ka nagsimba? Nandito ka kasi gusto mo maranasan ng Panginoon. Pero ba't di maranasan? Hindi porkit gusto mo, makukuha mo. Maranasan mo ang Panginoon, pagkasali ka, pag-servant ka, at worker ka. Maranasan mo yun. Doon sa harap ng bahay namin, natutuwa ako tuwing 15 at 30. Anong araw po yun? Salvation daw yung araw na yun eh. Sahuran, di ba? Salvation ni Sirna pagka 15 na. Kita ko sila nakapila. At excited na excited sila. Kasi sa harap namin, may nagko-construction ng mga townhouse. So pagka 15, nakikita ko sila doon. Aba, pag 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 7, talagang nakita mo yung mga mukha eh. Hirap na hirap sila. Magpipiko doon, magpapala. Sobrang asar, pinapala na yung mga kasama. Dami lang ginagawa. Ang hirap, bubuhat sila doon. Napanood ko sila, kumakain pa ang popcorn. Grabe hirap, pare. Pero pagdating ng 15, aba, akala mo mga prinsipe. Kapila silang gano'n, para mga royalty. Tahimik ang lugar. Tapos pag nagbigay sahod, yes, thank you. Oh, inuman na. Ganun yung eh. Nagkakaroon sila ng buhay, kahit may hirap, darating din na 15, sweldo ka din. Amen? Pwede bang, kunyari ako nainggit ako, 15 na, ang ganda ng pila nila, bigla akong pumila. Uy, kasali ako dito. Sigurado, yung piko, yung pala, sa'yo pupunta. Yun ang sisweldohin mo. Maraming Christians, gusto maranasan ng Panginoon eh. Gustong sumweldo. Gustong pagpalain. Gusto iangat ng Panginoon. Gusto samahan ng Panginoon. Pero the question is, worker ka ba? Nagtrabaho ka ba 1 to 14? O pagka 15 nandun ka? Nakukuha niyo po ba yung point ko? Ang power ng mga Christian, pag naging Christian ka, meron ka malaking opportunity na maglingkod sa Panginoon. Kasi pag naglingkod ka sa Lord, hindi tao magpapasahod sa'yo, Panginoon, na hindi nauubos, hindi naghihirap, hindi nanghihina. Sabi sa Matthew 23 verse 12, whoever exalts
himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Sabi diyan, kung sino raw ang tao magmamataas sa kanyang sarili ay ibabaksak, at kung sino man ang tao na magpapakumbaba ay iaangat. Amen. Ang Panginoon, ayaw niya ng taong hambog. Sabi mo sa katabi mo, hambog! Ano yung mga hambog? May kaibigan ba kayong hambog? Pambira yung kaibigan ko ay yung kapatid ko, si Braille. Hindi ikaw yung hambog. Alam kong hambog ka, pero hindi ikaw ang kwarto ngayon. Meron siyang kaibigan. Sa basketball daw, sabi niya, ang training niya raw, katulad kay Lebron. Uy pare, training ko parang kay Lebron. Lakas ako. Parang kay Lebron. Pero naglaro, nung naglaro na sila, para lang siyang libro. Marami tayong mga kaibigan ganyan eh. Puro talkies. Di ba? Wow, saan ka nagpunta? Well, I went shopping, I bought this, I bought that. Yes. Yes. Bandang huli, ang bot sa imo na. Puro kwento. Marami tayong ganyan mga kaibigan, mga hambog. Yung katabi nyo ba hambog? Minsan, wala akong sisiraan. Wala akong sisiraan na burger na binibilan. Pero hindi ko alam kung nakakain lang kayo dito. Sabi nila, dito sa burger na to, unang kagat, puro tinapay. Pangalawang kagat, ketchup. Pangatlong kagat, kasay karne. Maraming ganyan eh. Minsan, tinapay. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Monay ba yun? O putok? Putok ba tawag doon? Kasi alam ko yung sa kilikili lang putok, pare. Basta para siyang siopaw na ganun. Pag tiningnan mo, ang sarap. Kasi parang ang tigas, ang taba eh. Diba? Pero pag ganun mo, puro hangin. Hindi lang pala tao umuutot, pati pati bread. May mga ganyan, diba? Ito, nagpunta kayo sa... Ito, ayoko rin manira eh, pero hindi ko rin sasabihin yung pangalan nila. Pagkita mo sa billboard, ang sarap. Ang laki ng burger sa billboard. Huwag na kayo mag-ibama-demanda tayo rito. Kasi ina-upload na to sa Facebook, yung mga preaching eh. So, pag tinignan mo, ang laki. Pag-serve sa'yo, ang cute. Kung sinerve sa'yo, ang cute. Alam nyo guys, ang mundo, sanay sa mga hambog. Ang mundo, tinuturo maging hambog ang tao. Ano ibig sabihin ng hambog? Wala ka naman talaga, pero nagmamalaki ka kahit wala ka. Alam mo, pag nasanay ka sa ganon, hindi ka talaga magkakaroon. Kasi sinasabi mo sa sarili mo, meron ka kahit wala ka. Paano ka pa magsisikap? Paano mo pagagalingan? Amen. Pero sabi ng Panginoon, whoever exalts himself will be humbled. Pero sabi ng Panginoon, whoever humbles himself will be exalted. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Alam nyo, pag pinag-uusapan yung humble, akala natin pag humble, mahina. Akala natin pag humble, engot. Akala natin pag humble, uhugin. Akala natin pag humble, hindi naliligo. Akala natin pag humble, hindi kumakain. Wow, Christian yan! Ay, hindi nakakakain mo, Christian yan! Nakaka-bless! Ay, parang hindi naliligo, pero nag-church pa rin. Nakaka-bless. Ay, ganun yung nangyari sa kanya. Wala nang ngipin halos. Pero nag-church pa rin. Nakaka-bless. Minsan ang Christianity, mas lalong kawawa, mas banal. Kaya maraming takot maging Christian eh. Kasi pag naging Christian ka, nasisip lang magiging kawawa ka. Pero nasa sa Bible yun. Ano lang na naging Christians? They started humble, but they ended up exalted.
Oo, maganda na magsimula ka dito, wala kang ngipin. Pero pag nagtapos ka, dapat kompleto ang ngipin na. Pwede ka magsimula na mukha kang walang ligo dito sa church. Pero hindi ka magtatapos ng walang ligo. Pwede ka pumunta sa church na malungkot, basag, at walang tiwala sa sarili. Pero hindi ka pwedeng umuwi sa church nang wala ka pa rin tiwala sa sarili. Sabi nga nila, kasalanan mo kung pinanganak kang mahirap. Kasi wala namang namimili na magulang eh. Nung ipapanganak ka ba, multiple choice A, family B, family C. Wala kang choice eh. Pero nung pinanganak ka na, meron ka ng choice. Tayong mga Christian, oo, hindi tayo maganda nagsimula, pero hindi dapat tayo matapos ng hindi maganda. Kasi ang Panginoon, kung sino yung mga nagpapakababa, yun yung kanyang itinataas. Tayong mga Christian, hindi ka nandito kasi mahina ka. Hindi ka nandito kasi inutil ka. Hindi ka nandito kasi tamad ka. Nandito ka kasi ikaw yung mga future na gagaling at papaniwalaan ng may ibang tao dyan sa labas. Amen? Pwede mo bang sabihin ngayon at sabay-sabay tayo, ganito ako ngayon. Pero hindi ako mananatiling. Ganito. Tayo mga Christians, paangat ng paangat ng paangat. Kung dati gwapo ka lang, pag natapos na yung service, mas gwapo ka na. Pag meron nagsisimba dito, lalong pumapangit, kakausapin ko. Simula na nag-church ako sa Churches of the Most High God, sa kay Coach Nico, lalong pumangit, kausapin ko. Kasi naniniwala ako, tell me who your friends are, and then tell me who you kaibigan are. Dahil tayo, mga Kristiyano, mga pinagpala, kung sino mapapadikit sa atin, dapat pinagpapala. Dapat kung tayo, mga gwapo, matitindi, kasi anak tayo ng Panginoon, lahat na madikit sa atin, dapat nagiging ganon. Wala akong pinopromote dito, mas mahirap, mas maganda. Naniniwala ako na mga future millionaires nandito sa lugar na to. Alam nyo guys, ang title ng preaching ko is Minimize. Okay ba? Lagi natin ginagawa yan sa computer. Di ba? Pag sinabi mo minimize, maliit agad? O malaki siya? Alam nyo yung secret sa minimize? Hindi porkit maliit, mahina. Sabi nga ng iba, okay lang hindi masyado matangkad. Cute naman. Ano mo yung tangkad? Kung hindi ka naman makatalon, banu ka naman sa basketball. Talon tabo, sabi ni Jason. Di na namin sasabihin kung sino yun, pero kalaban namin tuwing linggo. Diba? Hindi lahat nasa laki. Ang akala kasi ng generation ngayon, mas malaki, mas maganda. Oo. Pero hindi lahat nasa laki. Amen? Hindi lahat na malaki maganda. I'm sorry. Hindi rin lahat na matatangkad, gwapo. I'm sorry. Alam nyo guys, in this generation, lahat paliitan. Cellphone, paliitan. Tama? Ang relo, palakihan ba? Dati ganito relo, ngayon wall clock na. Ang cellphone dati, alala ko dati, yung lolo ko, proud na proud yun. Tatay ni mama, di ba sila yung mahilig sa signature? Aba, doon sa pamilya nila, siya yung una nagka-cellphone. Alam mo yung cellphone dati? Alam mo yung baterya ng kotse? Ang cellphone, halos ganito kalaki. Akala nyo nakakatawa na yung cellphone ko, mas nakakatawa yun. Tapos, hindi pa doon natatapos, may wire pa yun. Nakakabit sa kuryente. So, pag ikaw tumawag dati, ganun ka, hello? Isa lang ang usap pa, medyo mabigat. Pero ang cellphone ba ngayon, ganun pa rin kalaki? Panipisan, paliitan. Sa akin,
Itong cellphone ko, malaki siya pero manipis. 'Di ba? Ngayon, paliitan, panipisan, ang sabi nga raw nila, meron na ngayon mga na smartwatch, hindi ko lang alam kung alam niyo yun, na yung cellphone nakakonect na sa watch. 'Di ba? So pag nakakita kayo ngayon ng hello, nasan ka na? Nasan ka na? Hindi na sila mukhang tanga ngayon. Kasi ito pa guys. Ewan ko, nung pinahanda ko yung preaching, ewan ko kasama to. Yung short ngayon, paliitan. Tama? Pero sa tingin ko, hindi siya nakakatulong. Pero huwag na siya isasama. Kung titingnan na lahat ngayon, paliitan. Maliit, pero maganda. Amen po ba? Guys, alam nyo, minsan, ang Christianity, akala natin maliit. Akala mo yung ginagawa mo maliit. Akala mo yung ginagawa natin sa church maliit, pero ito sasabihin ko sa'yo, lahat na maliit, lumalaki din. Tandaan nyo to tandaan nyo to salita ko na to. Huwag mo na pumalakpak. Pag na-minimize, tandaan nyo na pwedeng i-maximize. Sabi ko kanina, kung sino yung mga humble, nasa baba. Ano yun? Akala niya yung cellphone? Kung sino yung mga humble na nagpapakumbaba. Kaya sinabing na itataas. Kasi hindi sila yung nagtataas. Merong dumadampot sa kanila at nagtataas sa kanila. Ano yun, Lord? Love na love ka niya. Ayaw niya na inaapak-apakan ka. Ayaw ng Panginoon na inaapi ka. Seryoso, sino yung mga Christian dito na simula naging Christian ka, inaapi ka? Seryoso ka, mga friends mo, kaya minsan natatakot kang maging talagang Christian kasi inaapi. Ito sabihin ko sa inyo, hanggang ngayon lang yan. Ang Panginoon hindi kayo hayaan apihin. Siya ang mag-aangat sa inyo. Sino mga nandito, minsan nasasabihan kayo, ano ba, makakain nyo ba yung church na yan? Ano ba, yayaman ba kayo dyan? Mabuhay ba kayo dyan? Tandaan nyo, hindi kayo mananatiling ganyan pagpapalain kayo ng Panginoon. Aangat kayo at makikita ng mga tao na hindi tayo nagkamali ng pinili. Kasi kung sino yung mga nami-minimize na ma-maximize. Ang hinahanap ng Panginoon is yung taong marunong magpakumbaba. Marunong magsimula sa maliit. Yung marunong magtiwala sa Panginoon. Kasi that way, na ma-maximize ng Panginoon ang buhay. Amen po ba? Pwede po ba tayong tumayo sa pagbasa sa salita ng Panginoon? Ito yung pinaka-verse natin for this afternoon. Sabi sa Mateo 13, verse 31. Pwede po ba basahin natin na sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Which? Okay, next. Go! A tree, so that the birds of the air come and perch in its branches. Yun lang no? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Makaupo na po tayo. Alam nyo guys, base sa nabasa natin, in verse 31, ay, hindi na pala si Buboy ito. Dati, boy! Ngayon, girl na. Girl! Okay. Si Justin na pala to. Okay. In Matthew 13, verse 31, He told them another parable, the kingdom of heaven, which is, yung paghahari daw ng Panginoon, ay parang isang mustard seed, which a man took and planted in his field. Ang paghahari daw ng Panginoon ay nagsisimula saan? Sa maliit. Pakita nyo nga sa akin yung picture ng isang mustard seed. Parang kulangot lang no? Parang dinampot, pinicturan, mustard seed.
Di ba yung buto, hindi naman ganyan kaliit? Tingnan nyo, daliri yan, nakita niyo yung mga lines ng mga ano natin. Kita, ewan ko, hindi lang siguro naghugas ng kamay ito. Pero kung makikita nyo, sobrang liit na mustard seed. Ang sabi daw, sa lahat daw ng seed, ang pinakamaliit is yung mustard seed. Kung ang seed maliit na, mas maliit pa sa seed ang mustard seed. Sabi daw ng Panginoon, ang paghahari daw ng Panginoon ay parang ganyan. Minsan, tayo mga Christians, ang gusto ng Panginoon sa atin, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, malaki, di ba? Pero alam niyo lahat na malalaking bagay, dapat marunong ka magsimula sa maliit. Amen? Dito sa church, ang pinopromote natin, we want to have disciples na makaligtas ng souls. Amen? Ang gusto ka agad natin, marami agad. Pero alam niyo ba, nagsisimula lahat sa isa? Huwag mo maliitin yung sarili mo. Kung may ginagawa ka na ngayon, hindi man yan malaki, pero hindi yan mananatiling maliit. Lahat ng tao nagsisimula sa maliit, pero dahil naging tapat sila doon sa maliit, pinapalago ng Panginoon. Isang maliit, guys, na gusto kong banggitin sa ating lahat. Ewan ko lang kung naabutan nyo yung tsinelas na Rambo. Pultang ka. Hindi yun. So, sino nakaabot ng tsinelas na Rambo? Sabi raw nila, kaya raw Rambo yun, it takes a Rambo para sirain yung tsinelas na yun. Hindi mo raw kaya sirain yung tsinelas na yun. Masisira na yung paa mo, hindi pa sira yung Rambo. Amen? Kaya pag yung katabi mo, sobrang kapal na mukha, Rambo yung mukha niyan. Okay, sabi nila, yung tsinelas daw na Rambo, dati, sabi ng matatanda, pag wala raw preno sa mga bike, yun daw yung pinagpipreno nila. Rambo pa po, sir. Di ba? Yung Rambo daw, sobrang kapal daw nun. Pero alam niyo ba yung Rambo, nanatili sa labas? Nanatili sa palengke? Meron ba kayong nakitang store ngayon sa SM? Wow, ganda. Rambo. Wala eh. Bakit hindi sila sumikat kahit sila ay matibay? Kasi ang akala nila, yung Rambo, pampalengke lang. Ang akala nila yung Rambo, hindi sisikat eh. Anong ginawa nila? Hindi nila sineryoso yung Rambo. Hindi na nilagyan ng advertisement. Hindi na nila binigyan ng mga model na malalaki katawan. Tama? Hindi nila binigyan, hindi nila sineryoso. Hindi nila pinagkatiwalaan yung produkto nila kasi ang tingin nila, maliit lang. Amen? Kaya nanatili yung Rambo, saan? Sa palengke. Pero meron ba ngayong mga tsinelas na nasa mall? Havaianas, Ipanema, Banana Peel, Lacoste, Crocs, Skechers, o kung ano man. Meron mga tsinelas sa mall ngayon. Magkano ang Havaianas ngayon? 900. Magkano yung Ipanema? 1,000. Diba? Ang mamahal. Pero tsinelas lang. Amen? Nakakatawa nga eh. Sa Havaianas, pag bumili ka ng dalawa, may kasama ng bag. Tsinelas lang yun. Pero ba't sila sumikat? Ba't sila umangat? Kasi yung tsinelas, hindi nila manilait. Yung tsinelas, inimbisan, pinaniwalaan, ginalingan, naging tapat sila sa tsinelas na binibenta nila, pinagmalaki nila, hindi nila kinahiya. Ano nangyari sa tsinelas? Nagmahal ng presyo. Doon ko naunawaan, kahit maliit na bagay, pag binigyan mo ng importansya at sineryoso mo, tumataas ang value. Amen po ba? Sa Christian life mo, anong tingin mo sa Christian life mo? Pampalengke lang ba? Yung Christian life mo ba panglaro lang? Para bang Rambo? Na matibay nga, pero hindi mo pinagmamalaki. Matibay nga,
pero hindi ka handang pagmalaki, hindi mo handang seryosohin. Pag ganyan, ang Christian life mananatili yan sa palengke. Pero, kahit maliit, pag sineryoso, hindi nananatili sa palengke. Darating ang araw sisikat, yayaman, pagmamalaki, at makikilala sa iba. Importante na matuto tayo magbigay ng importansya sa mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Yung pag-church mo, yung pag-i-invite mo, mahalaga yan. Yung pag-disciple mo, kahit isa lang, lahat nag-uumpisa sa isa. Huwag mo sabihin sa sarili mo na wala nangyayari. Pag nagtanim ka ba, puno na? Minsan may ginawa ka lang isang Sunday, nag-invite ka, hindi pumunta, ayaw mo nang gawin ulit, kasi di pumunta. Paano mo mapapatunayan na kaya mo pa kung titigil ka na? Sa tingin nyo ba, yung Avianas, yung mga sumikat, wala silang pinagdaan ng hirap para sumikat? Meron. Pero dahil tapat sila sa ginagawa nila, kahit mahirap, nanatili sila dun sa ginagawa nila. Kaya ano nangyari? Minimize, pero natapos, maximize. Ang Christianity, ganyan. Sabi ng Panginoon, ang paghahari daw ng Panginoon ay parang buto ng isang mustasa. Mas maliit pa kesa sa pinakamaliit na buto. Pero, balikan natin yung verse 32. Though, may bawi dito though it is the smallest of all the seeds. Ito siya raw ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Yet, when it grows, it is the largest of the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air can come and perch in its branches. Parang bida, di ba? Sa umpisa, bugbog. Sa umpisa, kawawa. Pero sa huli, siya pa rin panalo. Para si Jesus. Bugbog sa umpisa, di ba? Akala ng demonyo, wala na. Pero ang Panginoon, dahil siya ang bida, hindi pwede matalo. Tayo Christians, ganyan din eh. Maliit ka man ngayon, maliit man tingin mo sa sarili mo ngayon, maliit pa lang yung ginagawa mo sa Panginoon, I don't really care. Kasi lahat na maliit, dyan nagsisimula yung paglaki sa maliit. Huwag tayo ma-discourage. Huwag kang malungkot. Basta may ginagawa ka sa Panginoon, you're in the right track. Kung wala ka pang ginagawa sa Panginoon, kahit hindi malaki, magsimula ka na, kahit maliit lang. Kasi pag ikaw, merong maliit, meron kang buto. Doon ko naunawaan na ang Panginoon gusto magpala, pero kailangan niya ng buto para magpalain. Hindi pwede ang Panginoon magpala out of nowhere. Ang Panginoon magpapala kung merong buto na kaya niyang pagpalain. Ay, yung mga anak niya, mahal na mahal niya eh. Pero kailangan may buto yung mga anak niya. Para pagpalain. Kailangan may sinisimulan ka. Pag ikaw may sinimulan, merong susuporta pag ikaw nagsimula. Pag meron na una, merong susunod. Tandaan niyo yan. Pag meron na muhunan, merong mag-i-invest na iba. Tandaan niyo yan. Pero kailangan merong magsimula. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sabi ko dito, ang unang-unang dapat mag-gets natin mga Christian para ma-maximize tayo ng Panginoon is number 1, is yung mindsetting natin. Sabi sa Matthew 17 verse 20, he replied, because you have a little faith. Minsan, inaasar-asar natin yung iba nating kasama, alit naman ang pananampalataya mo. Ito daw, maliit lang yung pananampalataya. Sabi rito, he replied, because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, ang hinahanap pala ng Panginoon para makakilo siya, kahit kasing liit lang na mustasa na pananampalataya. Kahit maliit daw na effort, kahit maliit na action lang, ang hinahanap ng Panginoon sa'yo, ito yung kaya nang gawin. You can say to this mountain, aba, boom na to, Panginoon. Mustard seed ang usapan, tapos bundok na yung utusan. Nakikita niyo to? Buto
buto yung pinag-uusapan natin, ang hinahanap na sa'yo ng Panginoong buto, ang ipapalit niya sa'yo, bundok. Ang Panginoon hindi mo katulad. Ang Panginoon hindi tawarang tao. Pag binigyan mo, bibigay sa'yo kaparehas lang. Hindi. Panginoon, bigyan mo ng buto, bibigyan ka ng bundok kapalit. Sabi dito, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Gusto ko yung sinasabi ni Jessa kanina. I am Jessa. Parang reporter, di ba? I am Jessa, nag-iiwan, na ang buhay ay weather lang. Hindi. Sabi Jessa, ako si Jessa, at ang iwan ko sa Panginoon, walang imposible. Sa Lord, wala pong imposible. Ang hinahanap niyan sa'yo, kahit maliit lang na paniniwala. Kahit maliit na action. Basta may makita ang Panginoon na buto sa'yo, kaya niya yung palakihin. Pero kailangan kasi yung mga naniniwala, nagsisimula. Yung mga naniniwala, may gagawin para magkaroon ng buto. Nakita niyo yung mga iba na nandito? Yung mga nag-open ng cell group, yung mga nagpapasalamat na, wow, may cell group na ako. Ay, nagdi-disciple na ako. Ay, may ministry na ako. Sa tingin niyo ba, pagpasok nila sa church, ganun na sila agad? Nagsimula sa maliit. Dahil ang Panginoon nakita yung puso nila na mayroong buto, ang Panginoon pinalaki niya. At mananatili yan at lalaki yan ng lalaki. Ang sabi ng Panginoon, yan ang magiging pinakamalaking puno sa buong garden. Katulad na sinasabi ko kanina, magsisimula ka maliit. It's like you're no one. Dito sa church, marahil sa buhay mo, you're like no one. Walang tao nakakilala sa'yo, wala masyadong nag-iimportansya sa'yo, pero I tell you this, hindi ka mananatiling ganyan. Pag nakita ng Panginoon yung buto na nasa iyo, palalaguin niya at isang araw, yung mga hindi pumapansin sa iyo, sasabihin mo sa kanila, eto na ako ngayon at hindi ako nanatiling ganun. Sabi, balik natin sa verse 32, please. Sabi dito, though it's the smallest of all the seeds, yet when it grows, it is the largest of garden's plants and becomes a tree. So that the birds, ito gusto ko dito so that the birds of the air come and perch in its branches. Ang sabi dyan, pag tayo daw naging puno, meron daw mga ibon na magkuusap-usap doon, na mag-perch doon, dahil sa atin. Yung mga tao dati di pumapansin sa'yo. Pag ikaw pinalago ng Panginoon at lumaki ka, sila sarili na mag-uusap na mabuti tungkol sa'yo. Alam niyo, maraming tao, kaaway ako dati. Maraming tao walang bilib sa akin. May sarili kong kamag-anak, walang bilib sa akin. Pero alam niyo na naging ganito na ako, naangat ako ng Panginoon dahil sa maliit. Kasi wala akong galing eh, wala akong kayang pagmalaki sa inyo, kilala niyo ako. Pag kinikwento ko yung buhay ko sa inyo, marahil mas magaling pa sa academics yung iba sa akin dito. Marahil mas magaling ka pa magsalita kaysa sa akin. Pero dahil ang Lord, nakita niya na may buto. Meron akong gustong gawin para sa Kanya, siya yung nagpalago. Sabi ni Pablo, si Apollos na nagtanim, si etc. ganoon, pero ang Panginoon ang nagpapatubo. Pinatubo ko ng Panginoon. At dumating yung time ngayon, na kung sino yung nagkikwentuhan sa akin na hindi maganda dati, sila ngayon nagkikwentuhan sa akin na maganda. At napatunayan nila na kung ano yung meron ako ngayon, hindi nila kayang tibagin. Yung punong malaki kahit anong gawin mo, hindi mo kayang tibagin yun. Pero nagsimula sa maliit. Huwag mo maliitin sarili mo. Huwag mo isipin na ganyan ka lang. Huwag mo isipin na wala ka pa nagagawa sa Panginoon. Kung may sisimulan ka, ang Panginoon magpapalago niyan, hindi ikaw. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan natin ng Lord? Sabi dito, kailangan daw ng Panginoon ng buto na palaguin. Kailangan daw meron kang simulan eh. Kailangan meron kang gawin. Kasi depende sa gagawin mo kung susuportahan ka ng Panginoon. Pwede ba suportahan yung isang nilalang na walang ginagawa? Let's say, nasa bahay ka lang, tulog ka lang. Ano, susuportahan ka matulog lalo? Pero pag ikaw may ginagawa, susuportahan ka. Kasi may ginagawa ka eh. Ang Panginoon ganun din. Pag nakakita siya ng buto na ginagawa mo, susuportahan ka niya. Sabi niya, Pangga, huwag ka mag-alala.
suportahan ta ka. Ano yung sarap ng feeling na ganun? Na pag may ginagawa ka, may sumusuporta sa'yo. Pero you'll never know kung may susuporta kung wala kang gagawin. Pag may ginawa ka, malalaman mo na may susuporta sa'yo. Guys, don't clap yet. Listen to this. Ang Panginoon, you want to know God na mas malalim? Pag may ginawa ka para sa Panginoon, makikilala mo siya kasi siya mismo susuporta sa'yo. Magugulat ka, wala ka, pero magkakaroon ka. Magugulat ka, wala kang self-esteem, magkakaroon ka. Magugulat ka, walang believe sa'yo yung mga tao, walang naniniwala sa'yo, wala kang disciple. Magugulat ka, magkakaroon ka. Dati wala kang believe sa sarili, wala kang pamamaraan para kumita ng pera, ang Panginoon, bibigyan ka. Lahat ng mga nakikita nyo magagaling dito, hindi nagsimula magaling. Nagsimula rin mga buto yan. Amen? Pero hindi nanatiling buto. Palakpakan natin ang Panginoon. Merong isang magandang kataga na napanood ko. Ang sabi doon, akala mo lang wala. Pero meron. 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 Dapat yun ang dialogue natin eh. Akala nyo lang wala nangyayari sa amin. Akala mo wala nangyayari sa buhay ko dahil sa Panginoon ako. Akala mo wala nangyayari sa akin kasi may ginagawa ko sa Panginoon. Akala mo lang wala. Pero meron. Guys, wala nagtagumpay overnight. Akala mo lang wala, pero meron. Sabi mo sa katabi mo, akbayan mo nga. Akala mo lang wala nangyayari sa'yo, pero meron. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe. Guys, alam nyo, importante yan. Lagi nyo sabihin di ba, nasa isang cell group kayo lahat dito? Lagi nyo sabihin lagi sa leader mo, leader, huwag ka susuko. Akala mo lang wala nangyari sa amin, pero meron. Sabihin nyo! Okay, ito. Sa mga disciple naman, sa mga kapwa nyo ka-disciple, akala mo wala nangyari sa akin. Yung may attitude, pare. Yung may taray. Akala mo wala nangyari sa akin. Akala mo lang wala. Pero meron. Guys, listen to me. Itong church natin, akala nyo wala nangyayari. Akala nyo lang wala, pero akala nyo lang wala. Nakasar na eh. Meron. Nakita niyo ba kung gano'n tayo karami ngayon? Wala pa nangyayari? May nangyayari ba? Meron. Meron tayo dito mga kasama, wala na dati. Pero bumalik sila ngayon. Sabi na wala nangyayari. Akala nyo lang wala, pero ay nako. Akala mo lang wala, pero meron. Kasi ang buto ba, pag lumalaki, nakikita mo, ang delikado pag tatanim ka sa hangin ng buto. Ang buto, tinatanim sa lupa, at pag tinanim mo yan, hindi mo nakikita. Akala mo lang wala nangyayari, pero meron. Amen? Sabihin nga natin ito, pikit nga tayo ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, akala mo wala. Yung pagba-Bible study mo. Na seryoso. Yung mga natatawa bumaba. Seryoso ako. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi biro. Isipin nyo maigi bago nyo sabihin to. Alam ko yung iba sa inyo nagba-Bible study na. Minsan, nahihirapan ka siguro. Minsan kapos. Alala mo nung bumagyo this week? Pero tinuloy mo pa rin. Walang kuryente, di ba? Pero nag-Bible study ka pa rin. Yung ginagawa niyo sa Panginoon, every giving. Yung iba dito, hindi nakakahiya yung barya. Kung yun na talaga yung meron ka, at least binibigay mo. Yung iba sa atin daw, imbis pamasahe, binibigay na lang.
Yung ginagawa natin, pagpapagal, pagpupuyat, yung mga ginagawa niya para sa Panginoon. Akala nyo lang wala. Pero meron. Akala mo ang Panginoon di na nakikita. Akala mo lang hindi. Pero nakikita niya. Akala mo yung ginagawa mo wala nangyayari. Akala mo lang wala. Pero meron. Hindi ka mananatiling ganyan. Tutubo rin yan. Lalaki din yan. At kung mo masasabi sa sarili mo, akala nyo lang wala. Pero meron. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung mas malakas, yung para sa Kanya. Wow! Grabe ka talaga, Lord. Pakita nga natin yung puno ng... Yan ang puno ng mustard. Ang liit ng buto, pero pag siya natanim, pinakamalaki siya. Sabi ng mga experts, mas malaki pa siya sa puno ng mangga. Ang liit ng buto, pero kahit tumubo ng ganyan. Sino mag-aakala na isang maliit kayang lumaki? Guys, isipin nyo lang alam nyo bang 7 years ago, hindi ko naisip na magiging ganito tayo? Hindi ko naisip na magkakaganto tayo lahat. Kasi ang liit lang ng tingin ko sa sarili ko. Ang liit lang ng tingin ko sa ginagawa natin nung umpisa. Pero sino mag-aakala at sino ang hindi maniniwala na papunta na tayo dyan? Ito na tayo ngayon. Kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa'yo. Marahil minamaliit ka ng ibang tao. Marahil walang tiwala sa'yo kasi maliit ka. Ngayon. Pero isang araw, lalaki ka rin. Isang araw, lalaki ka rin kasi hindi dahil ikaw, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, kundi dahil mahal ka ng Panginoon. At siya magpapalaki sa'yo. Amen? Pwede bang sumigaw yung gusto makaranas ng paglaki? Pwede bang sumigaw yung naniniwala? Kalaban tayo. Sabihin nyo may kalaban. Lahat ng bida may kalaban. Verse, flash natin yung verse, Matthew 13 verse 22. Basahin po natin na sama-sama. 1, 2, 3, go! Who hears the word but worries about this lie and deceitfulness of wealth, choke it in making it unfruitful. Sabi rito, meron daw mga buto na naitanim sa isang lugar na maraming thorns. Pag sinabing thorns, dawagan. Yan daw yung mga buto na hindi pwedeng lumago. Kasi yan yung mga buto na masyadong distracted. In other words, in Tagalog, istorbo. Sabi mo nga, istorbo. Dapat guys, sa Christian life natin, sabi ng Panginoon, kumakatok daw siya sa bawat puso ng tao. Amen po ba? At hinihintay na pagbuksan natin siya. Ibig sabihin, may pinto. Ang Panginoon, hindi parang action star na sisipain yung pinto mo. Pang! Panginoon to! Hindi. Kailangan pagbuksan mo siya. Guys, dapat pag si Lord nasa heart na natin, meron dapat nakasabit sa pintuan natin. Ang sabi doon, do not disturb. Alam niyo maraming Christian, ang dami masyadong disturbance sa buhay. Daming storbo. Alam niyo pag ang Christian life mo, sobrang daming storbo. Mahirapan kang lumago. Kasi alam ng Diablo na pag ang Lord nasa iyo, tutubo ka eh. Ang growth ba, kaya mong pigilan? Less. Yung paglaki mo ba? Siguro dumating sa time na gusto mo nang pigilan. Kasi sa babae, hindi masyado maganda pag malaki, di ba? Hindi pag ganun pag ganun. Kasi pag ganun, kaya pigilan yun eh. Yung pag ganun. Siguro dumating sa time kay Leslie na ayoko nang tumangkad. Pwede ba niyang pigilan ang sarili niya? Ayoko nang lumaki. Baka hindi ako mapag-asawa na kasing laki ko.
Hindi naman tayo nang gaganon. Hindi naman tayo nang gaganon, pare. Wala namang ganunan. Sabi nga nila, maliit man, na malaki din. Hindi lahat na basta may puso. Di ba? Yung malaban dun eh. Puso labanan. Okay, pero hindi yun yung topic natin. Ang ano natin dito, siguro dumating kay Les yung time na ayaw na niyang tumangkad. Pero dahil healthy siya, gusto niya lumaki, lumalaki siya. Alam ng demonyo na tayo as Christians, pag tama yung walk natin sa Panginoon, lalaki tayo. Kahit pigilan mo, lalaki ka. Anong pwedeng gawin ng demonyo sa tao para hindi lumaki? Dadala niya ng mga storbo. Sabi mo nga sa katabi mo, istorbo ka. Pag ikaw nag-aaral, ang dami nagkwentuhan, makapag-aaral ka? O ang sigaw mo, storbo ka! Nagkwentuhan kayo ng girlfriend mo, ang sweet-sweet nyo, madami nagchichismis sa likod nyo. Anong sigaw nyo? Istorbo kayo! Amen? Walang lumalaki na maraming storbo. Ang isang tao na gustong lumaki, kailangan may focus. Kaya nga sabi ng Panginoon, kailangan matuto kang maging minimize. Kailangan mong lumiit. Kasi pag ikaw lumiit, walang storbo. Marami kasi Christians, hindi lumalaki. Kasi paano mo mamamaximize kung hindi na minimize? Maraming Christian kasi gusto maximize, tapos maximize ulit. Ano yan? Doble-doble? Maraming Christians gustong lumago, pero ayaw magseryoso. Ayaw lumago, ayaw tanggalin yung hindi tama sa buhay. Kailangan ma-minimize muna bago ma-maximize. Alam mo yung storbo? Sabi rito, meron daw buto. Hindi yung buto may problema dito eh. The one who received, hindi yung buto. The one who received the seed that fell among the thorns is a man who hears the word but worries about his life. And deceitfulness and wealth choke it, making it unfruitful. Pag ang isang bagay sinasakal, hindi lalago. Minsan ba nakapasok kayo sa isang, say for example, isang relasyon, isang laro. Dito, dati, varsity kami, lagi kaming talo. Nung first year kami, varsity kami ng basketball, lagi kami talo dahil dun sa ano namin, sa captain namin. Kasi yung captain namin nun, sobrang stricto. Pag hindi ka nakashoot, kunyari libre, hindi mo na-shoot, mumurahin ka, papa-push upin ka, papahiya ka talaga niya. Lahat ng player, kahit meron kaming kayang gawin, hindi namin magawa kasi natatakot kami magkamali. Nararamdaman namin na nasasakal kami. Minsan, yung layup, kaya namin ibaling ganun para ma-shoot. Natatakot kami. Kasi pag binali namin, hindi pumasok, sabihin sa amin, oy, kasi forma ka ng forma. Pwede mo naman irekta. Paano mo irekta? May bantay. Anong ginagawa namin? Kahit kaya namin, pinapasa namin. Kasi nasasakal kami. Sa isang team, dati, sa school, meron kaming isang classmate, sobrang talino niya. Pag magmi-meeting kami ng isang project, wala kaming say. Hindi, ganito gagawin natin, ganito. May suggestion ako, hindi mahalaga yan. Ganito yung gagawin natin, ganito yan. Ganito yan. Sige, sorry na. Kahit may galing ka, hindi lumalabas kasi masasakal. Maraming mag-asawa, naghihiwalay. Kasi nasasakal. Maraming pagkakaibigan, nag-iiwanan. Bakit? Pag nakakasakal. Alam nyo, sa Christian life natin, pag yung Christian life mo nasasakal, ito pa masakit eh. Okay lang kung iba sumasakal sa'yo. Pwede ka lumaban eh. Tama? Pero ikaw sumasakal sa sarili mo, ibang usapan yun. Minsan sa sarili nating Christian life, tayo ang sumasakal. Kaya hindi makalago ang Panginoon. Alam mo na may kaya kang laguin eh. Pero dahil hindi mo ginagawa, nasasakal.
Dahil meron kang hindi ayaw isuko, meron kang ayaw ayusin sa buhay mo. Hindi ko sinasabi madali. Dadaanan ko rin yun eh. Pero hanggang di mo yan naayusin, masasakal yung Christian life mo. At hindi ka lalaki. Sayang. Minsan naisip natin, paglaki ko na, kasana ako mag-aayos. Alam niyo ang buto, ang pinakamagandang pag-aayos niya is yun nung buto siya. Hindi yung malaki na siya. Kasi walang butong lumaki na hindi nag-ayos ng buto siya. Amen po ba? Nasasalo niyo po ba yung gusto kong sabihin ngayon? Sabi dito sa Matthew 13:24 hanggang 26, sana nakakasunod kayo. Tayo po tayo lahat, basahin natin to. And gusto ko gamitin yung imagination nyo rito. Sabi dito, Jesus told them another parable. Of heaven is like good seed in his field. Guys, sabi doon, good seed. Ibig sabihin, walang problema sa seed. Okay? Tuloy natin. While everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Palakpakan natin yung salita ng Panginoon. Makakaupo po tayong lahat. Sabi nun sa unang verse, meron daw isang tao na nagtanim ng magandang seed. At pag maganda ang seed, maganda rin ang bunga. Pero, nung gabi natutulog, meron dumating. Sabi, but while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among wheat and went away. May tinatanim kang maganda, pero may nagtatanim din ang hindi maganda. Alam niyo, minsan ang Christians ganyan eh. Kaya hindi lumalago. Oo nga, gumagawa nga tayo ng maganda. Tatanim ka rin ng hindi maganda. Minsan nga nakita ko sila Ems sa bahay. Nagpapa-beauty. Lalagay sila ng mga anti-eye bag. Kasi malaki na rin eye bag namin. So, lagay sila. Natuwa ako. Sabi, wow, ganda. Okay yan. Pero nakikita ko sila, habang naglalagay sila, puyat din naman sila ng puyat. Ano silbi ng anti-eye bag kung puyat ka rin? Matatanggal yung eye bag? Eto. Meron akong kaibigan. Lahat na ng diet na tablet ginawa. Siguro, ang dietary tablet niya, 5 siguro. Para lang pumayat siya. Hirap na siguro mamaalan ng taba yung mga tablet sa loob. Pero sabi ko, pare, kahit anong tibay ng tablet mo, kung alakas mo pa rin kumain, wala din yun. Amen? Ito. Minsan, si RG, asa si RG? Okay, si RG. Basketball kami ng linggo. Ngayon, habang nagbabasketball kami ng linggo, syempre, siguro, sinisindak ni RG yung kalaban namin. Nagubad. Oh! Nagubad si RG. Kita ko, may abs. Ay, may abs. Diba? 4, paring ganda ng abs ni RG. Yung abs ni RG, hindi yung tuyo, yung pang construction worker, hindi ganun. Ang abs niya, yung pang-model, may laman. Ginaganong-ganong pa eh. Pag maglalaro kami, ginaganong-ganong pa. Ano yung abs kung bano naman? Pero ko lang. Joke lang. So, ganda ng abs ni RG. Di, basketball kami. Tapos, kaguntuhan kami ngayon. Nauwi kami sa 7-Eleven pag nasa namin maglaro. Dumating si Manong Do. Nandiyan pa si Manong Do? Si Parao, yun. Si Manong Do dumating. Hindi nagkagantuhan kami. Sabi ko, alam mo ba, Son? Si RG, ganda ng abs. Sabi ko, ibang klase ko. Ano yung abs na habol ko? Gusto ko yung katod kay RG. Eh guys, may catch. Before namin makausap si Manong Do, si RG kumain ng hotdog sandwich, kumain ng VCAT, nag-gulp na tagta-35, yung malaki. In other words, humabhab. Okay? Sabi ko, G, pakita mo nga, G!
Pakita mo kay Manong doon. Son, ganito gusto ko, son. Nakatalikod pa ako. Ganito gusto ko, son. Pinakita ni Arjun ganun. Sabi ni Jason sa akin, nakatalikod ako. So, coach, kung ganyang abs lang, ayoko na mag-gym. Kasi guys, pagtingin ko kay RG, laki ng tiyan, ako ganun, no? Ganito ba, coach? Guys, ito ano yun ang gym kung lakas mo rin kumain? Tama? Ano dito sa kwento? Maraming Christians, gumagawa ka na mabuti. Tanim na mabuti. Pero tanim din ng tanim ng hindi mabuti. Sabi dito yung kaaway daw, nagtatanim ng hindi mabuti. Pero alam nyo, mas matindi na ngayon. Mas bago na ngayon eh. The kaaway and me, nagtatanim tuwing gabi. Minsan hindi yung kaaway. Sisi tayo na sisi sa kaaway, pero minsan nagtatanim din tayo. Ano kaya mangyayari kung tanim tayo na mabuti, pero walang tinatanim na hindi maganda? Sa tingin ko, maganda tubo. Diretso ang tubo at healthy at malakas. Amen? Sabi mo sa katabi mo, isa lang ang itatanim mo. Ito, malapit na magtapos. Meron kaming kaibigan, yata kami, 4th year kami noon, na nauso yung mountain climbing, trekking ang tawag. Ewan ko lang kung napasukan niyo yung sport na yun. Basta parang magkakaibigan kayo, punta kayo sa bundok, tapos mag-tent kayo, doon kayo matutulog. Wala kayong dalang pagkain. So doon kayo mag-hunting, ganun. Saya rin, kasi talagang in nature, huli kayo ng daga, huli kayo ng mga palaka, mga ganun, tapos yung lulutuin nyo. Andalan nyo lang parang bigas. So ginawa namin yun. Pero may nangyaring kakaiba kasi may tinawiran kaming ilog. Yung ilog hanggang dito. Habang tumatawid kaming ganon, syempre kwentuhan kami, hanggang dito yung tubig. Pag-ahon namin ng ilog, mamaya may naglalakad kami, init ng araw. Sabi niya, pare, tigil muna tayo. Sabi, bakit? Nakakailalakad pa lang tayo. Pare, parang nanghihina talaga ako. Ano nga ako nung natin, first aid kit, meron tayong mga dyan, di ba, yung energy drink, parang hindi ko na kaya talaga. Sige pare, pahinga ka muna. Paghiga niya, may parang tumunog na iba. Parang yung malapot, parang may gumanon. Parang nung nagtatai ka, ganun yung tunog. Ano yung pare? Ginawa namin, pare, umbari mo yung t-shirt mo. Pagubad niya ng t-shirt na sa likod niya, dami linta. Kadiri talaga. 15 yata nakakabit sa likod niya. Kaya pala siya nanghihina kasi yung linta, party-party sa likod. Di ba? Party-party linta, kaya kahit di niya napapansin, sabi ko dito, ang tugtugan niya noong panahon na yon, killing me softly with his song. Alam mo, maraming Christians ganun. Akala mo, yung pagtatanim ng hindi maganda kasi wala nakakakita, okay lang. Pero ang tugtugan mo, killing me softly with this song. Yung mga kumakantang noon, talagang bigay na bigay pa, no? Killing me softly. Pero ang meaning nung kanta, pinapatay siya. Alam mo, ang linta wala sa harap, nasa likod. Maraming Christians, akala nila nakakalusot sila. Pero sa totoo lang, ang pinapatay na hindi iba kundi ikaw. Lalaki ka sana eh. Pakikita nga natin yung mustard seed. Doon tayo sa mga pictures. Ano yung unang-unang picture? Uy, wag yan. Yung unang-unang, yan. 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 Na-tense bigla eh. Diba? Diyan tayo nagsimula eh. Sa usapan natin ngayon, di ba? Pero pag ikaw naging faithful at naging tama, lalaki ka ng... Yan, lalaki ka ng ganyan. Pero alam mo ba guys, ang mustard, hindi lang nagiging seed at nagiging puno. Yung mga mustard na hindi, yung mustard seed, hindi nagiging puno, meron ding ibang pinupuntahan. Ito yung pinupuntahan nila.
Yan. Sino dito nakakain ng sandwich tapos ang sauce mo mustard? Yung kulay dilaw? Yun. Di ba? Alam nyo guys, maraming Christians, ibig maging puno, naging ganito na lang. Maraming Christians, ang baba ng value, naging sausawa na lang. Okay lang sa inyo maging sausawan. Pero yung mga yan yung mga buto na hindi nila hinayaan na itanim sila. Yan yung mga buto na nung tinanim, naghalo ng ibang tanim. Anong ginawa? Dahil di naman pakinabangan, ginawang sauce. Ang ganda ng kwento eh. Ang ganda ng storya ng bawat isa nandito. Ang ending natin lahat, malaking puno, successful. Pero, kung hayaan natin na maraming istorbo sa buhay natin, makikita mo yung sarili mo na magtatapos ka ng ganyan. Malabsa, malambot, malapot, maasim, at walang value. Ang mustard yata sa grocery, parang 40 pesos lang yata. Ang puno kaya ng mustard, magkano? Benta mo lahat ng kahoy nun. Higit pa siguro. Pero ito, 40 pesos. Guys, I want to leave you with this message. Ang Panginoon, siya mismo nagpa-minimize. Sino ba si Lord? By the word itself, God is God. Ang Panginoon, siya pinakamalakas sa lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at walang kayang pumigil sa Kanya. Pero dahil mahal na tayo, hinayaan niya yung sarili niyang ma-minimize. Naging tao siya. Hinubad niya yung Kanyang pagka-Diyos. At dahil hinubad niya yung Kanyang pagka-Diyos, naligtas tayo. At dahil naligtas tayo, marami nagmamahal sa Kanya. At pangalawa, sabi ng Ama, dahil sa ginawa niya, nakaupo siya sa kanang trono ng Ama. Naiangat ang Panginoon dahil natuto siyang maging minimize. Guys, tandaan nyo lagi yung quote na to. If you are minimized, you can be maximized. Pag ikaw na minimize, expect na yung next na mangyari sa'yo, you will be maximized. Amen? Ano guys, ang prayer ko ngayong umaga, na hindi lang ito maging salita sa inyo. Yung pagiging maximize, ayoko maging kwentuhan lang natin. Gusto ko mangyari sa inyo. Ang pangarap ko po, at sa tingin ko ang kanta rin ng Panginoon sa inyo, at sa ating lahat, at kanta ko rin sa inyo bilang leader, no? Pangarap ko ang ibigin ka, at sa habang panahon, ka'y makasama. Ano sunod? Sa buhay kong ito, pangarap ko. Sabay-sabay tayo. Guys, ang pangarap ng Lord at ang pangarap ko bilang leader nyo ay yung pagiging maximize mangyari sa buhay nyo. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Yung malakas po yung para sa Kanya. Naalala ko nga sabi ko nga, nung ginagawa ko yung preaching na to, natatawa ako kasi siguro habang buhat ng Panginoon yung krus, yun ang kanta ng Panginoon, no? Hindi pala dapat, ano yung kanta sa video natin? At the cross I found my need. Hindi dapat yun Pangarap ko ang ibigin ka, at sa habang panahon, ikaw ay makasama. Nang sa buhay kong ito, pangarap ko. Sabay-sabay tayo lahat. Ang ibigin ka. Come on guys, all stand. Let's all stand. Palakpakan natin ang Panginoon na malakas. Tandaan nyo, pangarap ng Panginoon na ibigin kayo. Pangarap ng Panginoon na magtagumpay ka. Pangarap ng Panginoon na lumaki ka.
Pangarap na Panginoon na magtapos ka ng isang puno na pinakamalaki sa lahat. Pero kailangan maging pangarap mo yun. Alright? I call out to the people na kahit mahirap, kahit maraming istorbo, ready kang tumuloy sa Panginoon kasi ang gusto mo hindi maging sausawan. Ang gusto mo maging malaking puno. Amen? I invite those people to come forward. Sabayan niyo ako dito. Night and day, I seek your face. Come on. Long for you in the secret place. All I want in this life is to truly know you more. Come on, guys, one more time. Night and day. Night and day. Come on. I seek your face. Whoa. In the secret place. All I want in this life. All I want in this life is to truly know you more. Sing you. I love. My only truth. My only truth. Come on, deeper and deeper. Deeper and deeper, I'm falling in love. Can we do that one more time? Deeper and deeper. 1, 2, 3, go. Deeper and deeper. Come on, guys, tell this to God right now. Close your eyes and tell God. Deeper and deeper, I'm falling in love with you. Come on, one more time. Deeper and deeper. Deeper. Panginoon, that we must be minimized for us to be maximized. Panginoon, salamat Panginoon sa hapon na ito, Lord, for giving us an understanding, God. Na Lord, kailangan maging humble kami. Kailangan, Panginoon, may simulan kami. Lord, hindi man malaki, pero magsimula kami, Panginoon. Lord, at hayaan namin, Lord, na palakihin mo, Panginoon, yung aming sinimulan. Panginoon, sa hapon ito, I pray that trees will bloom, Panginoon, from this church. Salamat, Panginoon, and we will go deeper and deeper in love with you, God.
Thanks for this afternoon. In Jesus' name, all must say aloud, Amen. Makakaupo na po tayong lahat.